Sa unang official game ni Wembanyama sa NBA, pinilahan agad yun ng mga fans. Panalo pa rin ng Dallas mula dito kay Luka na merong 33 points, 13 rebounds at 10 assists. Si Kyrie naman nasa 22 points. Si Wemby ang unang field goal niya 3 points. Dalawa ang nagawa niya sa first quarter kaso dalawang foul din na nakuha niya. So mostly ng storyline sa debut game nitong si Wemby, foul trouble ang nangyari sa kanya. Meron siyang 6 points until 7 minutes mark ng fourth quarter kung saan nabuhayan naman siya doon at nakascore ng 9 points. May total si Wemby na 15 points, 5 rebounds, 5 turnovers at 5 fouls. Mixed reaction ang nakuha ni Wemby mula sa mga fans dahil sa hype na meron siya. Mas maganda pa nga kung titingnan ang nilaro ng rookie ng Dallas na si Dereck Lively. 16 points, 10 rebounds, 7 out of 8 mula sa field sa loob ng 31 minutes. Plus 20 pa siya sa efficiency rating. Disappointed din si Wemby sa unang game niya dahil ayon sa kanya okay sana yon kung nakuha nila ang panalo. Ang pinagkukumparahan kasi ng iba mga fans yung debut game ni LeBron 20 years ago. Sa unang game kasi ni LeBron versus Sacramento, meron siyang 25 points, 6 rebounds at 9 assists. Yun nga lang, 5 straight loss din si LeBron sa unang 5 game niya or first week niya sa NBA. Si David Robinson naman 23 points, 17 rebounds sa unang game niya na panalo pa versus Lakers. Si Tim Duncan nasa 15 points at 10 rebounds versus Denver Nuggets. Yan tatlong players na yan ang pinagkukumparahan kay Wemby. Sa first 10 games din ni Tim Duncan, may average siya noon na 16 points at 11 rebounds per game. So medyo mababa sa expected pero hindi naman ganun kataas ang hype kay Tim Duncan noon kung tutuusin at ikukumpara mo kay Wemby. Pero si Tim Duncan, nung nasa third week na siya, nabawi niya yon hanggang katapusan ng regular season. Nag-average siya ng 21 points at 11 rebounds per game. Nanalo pa bilang Rookie of the Year. Hindi ganun ka-impressive katulad ng tatlo yung debut game ni Wemby pero may pagkakataon pa rin naman siya makabawi. Ang susunod kasing kalaban ng San Antonio, Houston, Clippers at dalawang sunod sa Phoenix Suns. Pwede pa siya mag-improve sa mga games na yun. Sa October 27 naman, baka magtagpo na sa regular season ang tinadhana. Pero dati hindi pa ulit nagtatagpo si LeBron at si Kevin Durant. Naglaban naman sila sa preseason pero iba kasi yun. Preseason pa nga lang sabi ng iba mga fans. After manalo ng Suns kontra Golden State, sinabi ni KD na 82-0 still alive. Sa initial report, in-announce ng Lakers na wala pa rin sa kanila si Jared Vanderbilt sa home opener versus dito sa Suns dahil sa injury sa paa. Si Cam Reddish naman merong 7 points sa loob ng 18 minutes versus Denver Nuggets. Questionable or probable din siyang makapaglaro versus Suns dahil sa sumasakit na paa. Si Gabe Vincent meron ding injury pero wala pang report kung maglalaro. Si LeBron naka-minutes restriction. Kapag natapos ang game nila versus Suns, simula ulit yon ng matinding schedule ng Lakers. Sabi nga nila, kokonti pa lang naman ang back-to-back games ngayon. Pero kung titingnan mo talaga, mas hectic yun kumpara sa merong back-to-back. Dahil halos isang araw lang ang pahinga talaga nila. Ang Lakers kasi merong susunod na dalawang back-to-back within 2 weeks or 1 week lang din. Nasa 4 to 5 games a week din ang mga teams ngayon. Si Bradley Beal at si Devin Booker doubtful pa para sa game nila versus Lakers. Pwede pang mabago yan 1 oras bago talaga magsimula ang game. Sabi nga ng mga fans sa comment section, first game pa lang yun, kaya natalo, mahaba pa ang regular season. Tama naman, pero isipin nyo, late start ngayon ang season. Every other day may laro ang mga teams, gaya ng Lakers at Suns. Kailangan nila makapagpondo agad ng panalo before matapos yung December. So si LeBron sinabing ng Lakers na minutes restriction siya na nasa below 30 minutes per game pero mahaba pa rin yung kung tutuusin. Mahaba na rin kasi ang mileage talaga ni LeBron at siya ang oldest player ngayon. Dahil every other day or 1 araw lang ang pahinga, mahihirapan doon si LeBron at meron na rin siyang history ng mga injury. At kung ikukumpara mo ang schedule ngayon sa schedule noong nakarang taon, malaki yung pinagkaiba. Dahil noong nakarang taon ang Lakers at yung iba mga teams nagkakaroon ng at least 2 or 3 araw na pahinga hanggang late December yun bago pumasok ang January. Yun ang pinaka-ideal reason kung bakit nila binabawasan yung minuto ni LeBron ngayon.